Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Compliance, ibig sabihin, masabi lang na hindi binaliwala yung impeachment ay yung notice galing sa House. Pero yung mga doon, issue doon, yung mga grounds sa kanya, wala 'yon. Parang kay Sara Duterte o sa kampo ni Sara Duterte, lahat ng mga grounds na 'yon, yung mga pinag-usapan sa hearing ng Justice Committee, pinakita doon yung mga ebidensya, mga testigo na ipe-present, para sa kanila wala lahat 'yon. Ano 'yon? Kumbaga, hearsay 'yon, wala namang ebidensya. Kaya wag na nating sagutin. Parang nag-submit lang kaya nga maiksi lang yung sinubmit nila, 13 pages lang. Tuloy mas ang sinabi pa nga lang nila doon sa na yon, sa sagot na yon, bias, double standard. Bakit double standard? Yun daw unang impeachment kay PBBM, kaagad dinismiss. O ngayon hindi ito dinismiss, di double standard. Ganun lang yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kung titingnan natin, ano ba ang naging laman ng sagot ng kampo ni Sara Duterte? Ngayon, yung 13 pages na yon na sagot, bakit ad cotilam? Kasi may nakalagay ad cotilam. Yung answer ay ad cotilam. Ang ibig sabihin ng ad cotilam, hindi ibig sabihin na sinasagot nila yon ay kinikilala na nila ang jurisdiction. Pwede pa rin nilang questionin, kung gusto nilang questionin later o sa ibang panahon, yung jurisdiction ng impeachment na yan, ng House of Representatives, ng Justice Committee. Kung gusto nilang questionin yan, pwede pa rin kasi yung sagot nila is ad cotilam. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na sumagot sila ng ganun, nire-recognize na ang jurisdiction ng Justice Committee. At hindi ibig sabihin na hindi na nila pwedeng erase ang iba pa nilang mga objections. Ang purpose nila, sumagot. Pero hindi ibig sabihin na hindi na nila pwedeng questionin later, pwedeng sa Korte Suprema, yung issue ng jurisdiction o kung ano pa man na mga issue. Yan yung ibig sabihin ng ad cotilam. Kumbaga hindi nila wini-waive yung mga pag-re-raise ng ganung mga issues. Ngayon, ano ba ang naging laman? Ang naging laman, di ba maraming mga grounds na binasa doon sa Justice Committee hearing. Bawat grounds na yon diniscuss. 2 impeachment complaints yun, tapos yung 2 impeachment complaints may mga grounds yun. Siguro 6 na grounds yun. Ito, yung una, yung in-endorse ni Laila de Lima, 6 yatang grounds yun eh. Lahat ng grounds na yon sa tingin ng Justice Committee ay impeachable offenses. Ganon din yung pangalawang impeachment complaint. Kasi 2 na lang ang natira doon sa original na 4. Yung 3rd and 4th impeachment complaints, yan na lang yung natira. May mga grounds yun. May mga rin yun, may mga naka-attach na mga ebidensya. Saka may mga nakalagay doon na may mga ipapatawag na mga testigo. Pero, pagdating sa sagot ni Sara Duterte o ng kanyang mga abogado, ang sabi nila, hindi na kailangang sagutin ito kasi wala namang mga basihan ito. Walang hindi mga ultimate facts, walang mga ebidensyaan niya. Kaya sabi niyang kumbaga doon sa sagot ni Sara, hindi nagme-merit na sagutin pa yun punto por punto. Kasi lang naman yun, mga conjectures, mga ganun, mga hearsay. Kumbaga, wala. Sa tingin ng kampo ni Sara, hindi na kailangang sagutin. Kasi mga conjectures, hindi naman siya ultimate facts, walang mga ebidensya. Hearsay siya. Wag na. Kaya ibig sabihin, hindi sinagot punto por punto. Halimbawa, yung ground number 1, hindi yon, wala. Ground number 2, wala. Kahit alin doon, wala. Wala silang nakita doon daw sa mga grounds na yon na makakatindig bilang ground sa impeachment. So dahil wala naman, walang ultimate facts, walang mga ebidensyang patunay, hearsay sila, conjectures, hindi na nila kailangang sagutin yon. Alin man doon. So ganon yung ginawa. Sa kabilang banda, mas sila pa yung nag-raise ng mga issues. Una daw, due process. Hindi daw binigyan ng due process si Sara Duterte. Kaya pangalawa, ano daw yon?
Ang nangyari daw, double standard. Bakit double standard? Yung kay PBBM daw na impeachment, yung nauna, na final ng Makabayan Black, kaagad, wala lang, dinismiss na kaagad. Dahil walang sufficiency in substance. Pero ito daw ito daw kay Sarang impeachment, kahit wala din daw naman sufficiency in substance, pinalusot pa rin sa Justice Committee. Kaya double standard. Kumbaga, pareho lang naman daw walang substance. Bakit nakalusot itong kay Sara sa sufficiency in substance? Kaya double standard daw. Kaya itong mga kongresista niya, bias, hindi fair. Yan yung argumento doon sa sagot ni Sara Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, hindi sinagot punto por punto o kahit isa man lang na punto doon sa mga grounds, wala. Kasi ang paliwanag nila, wala namang basihan, wala namang ebidensya, wag nang sagutin yung mga yan. Sa kabilang banda, ipinasa ngayon sa Justice Committee yung issue. Wala daw due process. Malinaw daw doon sa unang impeachment complaint na final kontra kay Sara na diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema, sinabi na doon na dapat bigyan ng due process ang ini-impeach na official. Pero ganun na naman daw, dito na naman, wala na naman daw due process. Sa katunayan, double standard ang nangyari. Yung kay PBBM, kay Marcos na impeachment, diniklarang insufficient in substance. Pareho, at pagdating na naman daw dito kay Sara Duterte, wala rin lang naman daw mga ebidensya, wala naman daw mga basihan. Bakit diniklarang sufficient in substance? So, walang due process at double standard. Yan yung ganun yung mga pagkakaargumento, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, kumbaga dito, ang lumalabas dito, nasahan na natin na posibleng question na naman nila ito sa Korte Suprema pagdating ng panahon o sa darating na panahon. Mag-aano na naman yan. Magre-raise na yung mga issue na naman na walang due process, double standard. Idadalhin nila yan sa Korte Suprema. Posible yan. Kasi makikita mo naman dun sa tenor ng kanilang pagkakasagot. Doon pa lang sa title na ad cutilam, ibig sabihin, sinasagot nila ang notice o yung impeachment complaint, pero hindi nila wini-waive yung pag-raise ng pag-question ng jurisdiction. Kini-question nila yung yung Justice Committee, yung fairness, due process. Kumbaga hindi fair ang Justice Committee. Dahil diyan nakakommit ito ng denial o na-violate ang right to due process ni Sara Duterte. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.